Matthew, you are an active councilor of Puerto Princesa. City, Tama? yes. I'm on my 4th term now. Yeah, because 2013 to 2022, and then you took a break, and then ran in 2025. And I won again. Okay. Bakit hindi ka pumunta sa isang mas mataas na posisyon after 3 terms as councilor? Sometimes walang door na open for that. Nung time namin kasi sa Puerto Princesa, incumbent lahat nung pagbalik Okay, ko. So, I understand that. walang open na door. Oo. I mean, position, sa higher position. Pero bukas ang iyong isipan doon sa pagpunta sa vice o kaya mayor o kaya gobernador. After all, your lolo was, governor. Yes. Yun naman talaga ambition ng lahat ng mga sa public service, of course, to aim for a higher position. Okay. Pero sometimes you just have, dapat tama yung timing. Para sa akin, dapat there's a time for that. Tama dapat ang approach mo, tamang timing. Okay. Kung hindi, kung magkamali ka, iba eh. Tama, but you can't also be too careful. Yes, of kasi course. sometimes you have to jump, into the unknown. Pero I know what you mean. Kasi I'm familiar with the politics in Palawan. Pero sa mga nangyayari ngayon, may impeachment trial ang Vice President ng bansa at itong flood control heist, na umaabot ng trilyon kung talagang susumahin ang lahat. On the ground, sa local government, bilang konsehal, nasaan ka? Gaya ng sinabi mo na, sa higher level yun, sa national level, yung mga nangyayari ngayon sa flood control and... Pero hindi kayo apektado? We are not that much affected. What about sa rock LGU. netting controversies? What about DPWH controversies? Wala ang Palawan? Wala ang Puerto Princesa City because kami sa LGU kami, no? We are not... iba yung... Hindi kami under sa national, which is yung DPWH. Kami sa local. Local lang kami. So walang mga kontrobersiya na may kinalaman sa pagnanakaw sa Kabanang Bayan, hindi umabot sa Puerto Princesa? Wala sa Puerto Princesa. Hindi ko epekta. But as a public official, what is your general take on what is happening in the context of corruption? Well, alam mo, napakahirap sagutin. Napakatagal na problema yan. Way before I started ng dyan na yan. So, I think, siguro, isa lang naman ang gusto ng lahat, to put a stop sa corruption. And I think, dapat doon na maging direction. Pero kung wala mang flood control problems ang Palawan, may mga ibang problema. Wala ba kayong rock netting problems? Wala ba kayong illegal logging problems doon? Palawan has a very strict environmental protection program. Okay. Napakadaming agencies na nagbabantay sa Palawan. So, illegal logging, illegal mining, medyo talagang halos, kung hindi wala, it's very small. Okay. As a councilor also, actively serving Puerto Princesa, itong araw-araw na napapanood natin sa telebisyon na impeachment ng Vice President, what is your take as a government official? Well, para sa akin, sana matapos na. Yun lang talaga. Kasi, sana matapos na dahil? I mean, it's time to, gawin na natin lahat ng kailangan gawin. The country needs to move forward. Tapusin na and then let's move on. Pero kailangan, we have to hold the guilty accountable, kung sino man. Di ba? Kasi nakarating tayo doon sa impeachment na ito dahil hindi lamang para sa ating... Kasi we can't move forward if we're not able to address the core problems also of the country. Yeah, dapat talaga. Yung root problem, magawa ng solusyon, malaman kung what really happened and how to fix it. Oo. Meron ka bang partido? Meron ka bang kinikilingan? May kinakampihan ka ba dito? We have our local party. Under ka ako sa mayor namin, which is, we have our own... Your mayor is? Mayor Byron. Okay, and Mayor Byron is aligned with? Right now, meron kaming sariling local na party. Local. Pero pagdating sa mga national issues, kayo ba'y sumusunod sa posisyon ng inyong local party? Yes. Yes, we do. Hindi ba kalabisan kung pwede kong tanungin kung nasaan ang inyong pwesto pagdating sa mga issues na ito? Sa ngayon, hindi ko ba sagot. You'd rather not. Okay, I respect that.